Para sa lecture na to, magbibigay tayo ng sample problem on compound curve. So, diretso tayo sa sample problem. We're given with a compound curve with the following details. So, isa-isahin natin yung mga details na nandito. No? So, first, ang long chord daw and the common tangent are parallel. So, ito yung long chord, yung line na yan. Tapos, ito naman yung common tangent, yung straight line na yan. So, nakalimutan natin ilagay dito. Supposedly, ito ay T1 kasi tangent yan ng first curve. Ito naman ay T1 din. And then you have T2 kasi para sa second curve yan. Tapos ito rin T2. So, hindi drawn to scale yung figure natin. Supposedly, equal yung T2 natin saka yung T2 dito. Tapos yung T1 naman na dalawa. Okay? So, anyway, yun yung sinasabi dito na parallel yung dalawang lines na to. Yung common tangent kung saan T1 plus T2 yan na length. Tapos yung long chord dito sa ilalim. Okay, so the long chord is 100 meters. Ito yan, sinulat na natin yan. 100 meters yung length. And then, pangatlong information, the angles of intersection for the first and second curve are 12 degrees and 18 degrees respectively. So ito yan, nakalagay na natin. So 12 degrees dito, tapos 18 degrees dito. Since parallel naman sila, so equal lang yan. So 12 degrees yung angle din dito, tapos 18 degrees din dito. Tapos ito naman yung chord, yung green. So ito yung chord para sa first na curve. Tapos yung C2 naman, ito yung chord para sa second simple curve. So, dalawang simple curves lang to, no? We have 1, and then you have 2. Okay? So, makikita din natin dito na yung angle dito magaling sa chord 1 natin papunta sa long chord is 6 degrees or half nitong angle of intersection ng simple curve. Kasi, pag i-drawing natin yan dito, no? Pag i-isolate natin yung simple curve, remember na pag simple curve, kung ano yung angle of intersection dito, half yung magiging angle ng chord dito sa tangent niya. So, in-apply lang natin yung concept ng simple curves dito. Kasi, yun nga, dalawang simple curves lang naman to. So, pwede rin mag-apply yung properties ng simple curve. Okay? So, yung blue na line na to, ito yung length ng curve natin for yung compound curve natin. Tapos, pinapahanap sa atin dito is the longer na radius, which is yung RL. So, dito lang tayo mag-focus sa ano natin. Though magagamit din natin yung mga details dito mamaya. Okay? So, ngayon, for this sample problem, meron tayong ipapakitang tatlong options, no? Tatlong methods para makuha si RL. So, first, gagamitin natin yung triangle na to, no? So, dito sa triangle na to, meron tayong RL. Dalawa yan kasi radius yan. RL, tapos C1. Mapapansin natin, meron tayong triangle dito, no? C1, tapos dalawang RL. Tapos, meron tayong angle na opposite ng C1. So, dito, for sa case na to, unknown lahat yung RL natin. Pero, gagamitin natin yung cosine law. So, kailangan lang natin is ma-determine si C1. Tapos, meron na tayong given na opposite na angle. So, for the first na option, so, ito yung option 1, okay? So, option 1 is the cosine law. Okay? Which states that ito, equation ng cosine law, C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine yung opposite na angle, opposite ng C. Okay? So, in this case, meron tayong C1. So, pwede natin ilagay C1 squared equals dalawang sides RL squared plus RL squared minus 2 RL cosine 12 degrees. Kasi yan yung opposite na angle ng C1. So, unknown lahat yung sides natin dito, pero pwede natin kunin si C1 gamit yung triangle na ito. Okay? Kasi known na yung angles natin. So meron tayong 6 degrees, 9 degrees, tapos 165. Paano natin kinuha si 165? Dito lang yan sa ano, no? Kasi yung triangle, meron tayong total na sum ng angles ng isang triangle, which is 180. No? So, 180 degrees minus 9 degrees minus 6 degrees. Kahit di mo nalagyan ng degrees, para hindi naman lalabas yan, no? 165. So, in-isolate na din natin yung triangle na yan dito sa tabi, no? So, we have 6 degrees, 9 degrees, 165, and 100 meters. Again, yung 6 saka 9, galing lang yan dito sa half lang siya nung angle of intersection. Kasi nga, ito yung property na yan. Magiging half yung angle dito. Same with the second na sample curve. Kasi 18 yung angle of intersection niya, so 9 yung half niya, okay? So, dito naman, pwede natin gamitin si sine law, okay? Pag sine law, opposite lang tsaka opposite na side tsaka angle, no?
So, dito tayo. Sulat lang natin. So, we have C1 divided by yung opposite na angle niya, which is sine 9 degrees, is equivalent to 100 meters divided by sine 165 degrees naman. So, therefore, we have C1 is equivalent to, dito tayo sa calculator. So, we have 100 times sine 9 divided by sine 165. So, that's 60.44. Ini-encourage ko pala kayo na i-double check yung mga figures natin dito, no? Kasi minsan magkakamali-mali pag input sa calculator. So, hindi naman tayo perfecto. So, yun. So, isa-substitute natin si value ng C1 dito na 60.44. Tapos, kukunin na natin si RL. So, we have RL. Dito lang tayo sa calculator, no? Input na natin diretso. So, susulat lang tayo ng equation. So, we have 60.44 squared alpha equals, we have alpha x yan, squared plus alpha x ulit. Isa-isahin lang natin, no? Minus, we have 2 times, pwede na natin i-squared yan, alpha x squared, tapos cosine 12 degrees. Yan. And then we have shift solve. So 289.11. Okay? Yung radius, we have 289.11 meters. Yan. So ito na yung answer natin for the first option, no? So 289.11 meters. Iko-confirm natin to sa second and third option natin kung same pa rin ba sila ng sagot. Okay? So, sa second option naman, gagamitin pa rin natin si C1, pero i-half natin, no? So, pwede kasing i-half natin dito, gawin na natin dito, no? So, pwedeng maglagay tayo ng half dito. Kung hindi nyo makabisado si cosine law, pwedeng ganito, no? So, this is 90 degrees. Yun dito, no? Yung angle dito. So, that's 90 degrees. Tapos ngayon, yung angle dito naman is magiging 6 degrees na lang. Tapos si RL yung kailangan natin. So, meron tayong sine, kasi ito yung triangle na gagamitin natin, no? So, yun yung option 2 natin. So, dito tayo, option 2. So, balik tayo dito sa red blue na lang, no, para ma-separate yung option 1 tsaka option 2. Dito naman, gagamitin natin yung triangle na yan. So, gagawin lang natin ulit yung triangle. So, we have ganyan. So, we have ito yung C1 over 2. Tapos meron kayong 6 degrees. And then we have RL. Okay? So, sine lang yan, no? We have sine 6 degrees equals C1 over 2 divided by RL. Tapos, kunin natin si RL, syempre. RL is just C1 over 2 divided by sine 6 degrees. So, diretso na tayo siguro sa calculator, no? So, yung C1 natin, ano ba yung value ng C1 natin? So, tingnan natin dito. That's 60.44. Therefore, dito tayo. So, we have 60.44 divided by 2. So, that's divided by sine 6 degrees. Yan. Pareho lang sila nasagot, no? 289.11. Okay? So, same lang pa rin sila nasagot. Dapat lang, no? 289.11 meters. So, yun. Ito yung second option natin, no? Pag hindi nyo nakabisado si cosine law, pwede kayong gawa ng ganito, no? Tapos, sine lang yung gagamitin. Ang third option na pwede natin gamitin yung triangle na to, no? Yung malaking triangle na yan. 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 So, kailangan lang natin kunin yung angle na to, no? So, ano ba yung angle na to? This is actually 84 degrees. Paano siya naging 84 degrees? Kasi, alam natin na this one, 90 kasi yan, di ba? Yung tangent, tsaka yung radius, laging 90 degrees yan. Tapos, alam natin na this one is 6 degrees. Kasi nga, kalahati din ito, no? 6 yan, tapos 6 din dito. 6 degrees. Therefore, 90 minus 6 degrees, that's 84 degrees. So, kung i-isolate natin yung triangle na yan, yung malaki na triangle na yan, dito natin isulat sa, dito. Lagyan natin dito, no? So, first, meron tayong green na side. Green na side. Tapos, meron tayong black na sides dito.
So, i-redraw lang natin. Yan, para mas maliwanag. So, therefore, meron tayong red na lang ilalagay natin or blue yung kanina. No? So, ito yung 84 degrees. Tapos, syempre, ito, 12 degrees pa rin yan. Tapos, meron tayong C1. Tapos, meron tayong RL. Tapos, RL din to. No? Yung radius niya. Okay? So, pwede nating gawin si sine law. RL, opposite. Tapos, C1, opposite naman. So, we have option 3 using this triangle. No? So, meron tayong C1 divided by sine. Yung opposite niya is 12 degrees. Tapos, si RL naman, opposite niya is 84. So, we have RL sine 84 degrees. So, substitute natin si C1 dito. So, RL is C1 sine 84 divided by sine 12 degrees. Therefore, meron tayong RL na dapat ay kapareho lang din nung kanina. Kasi pag hindi, so, mali-mali yung mga sinasabi natin dito. So, we have 60.44 times sine 84 divided by sine 12. Oops. Yan. So, 289.11 pa rin. So, same lang, no? 289.11 meters. Yun. So, pareho lang sila ng sagot. 289.11, 289.11. So, again, no? Hindi kailangan mag-memorize ng mga equations dito, no? Basta maintindihan nyo lang yung mga figure. Pwede kayong gumamit ng iba-ibang methods or procedure ng analysis para mahanap yung tamang sagot. Okay? So, yun na yun para sa sample problem na to, no? So, pinakita lang natin na maraming paraan, no, na pwedeng gamitin para i-solve yung isang problem. Lalo na dito sa curves. Okay? So, yun na yun para sa sample problem na to. And thank you again for watching and see you sa mga next na uploads natin. Lalo na sa mga tutorials tsaka mga lectures on engineering related na mga subjects. Thank you!